Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong mga politikong hindi dumalo sa SONA po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga politikong involved sa katiwalian. Alam nyo, isa lang naman ang nakikita ko. Kaya hindi po sila dumalo dahil ayaw nilang marinig. Dahil masasaktan sila kapag ang pinag-usapan ay patungkol po sa katiwalian. Dahil itong mga taong ito ay talagang tiwali po. O sa madaling salita ay mga taong salot sa lipunan. Alam naman natin na hindi dumalo yung mga makaduterteng senador, no? Dahil unang-una, pinapakita nila na hindi nila gusto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isang bagay lang naman ang hindi nila gusto talaga kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam ko na gustong-gusto nila yung mga ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagtulong, pamimigay at yung pagbabago na nangyayari ngayon sa ating bansa. Ang isang bagay na talagang hindi nila gusto, alam nyo ano? Yung kung saan ipinananagot sila sa kanilang mga katiwalian. Isang bagay yan na ayaw nila at talagang kinagagalit nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lalong-lalo na itong mga senador na kung saan ay hindi dumalo sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, nagsalita po itong mga personalidad o itong mga personas na galit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa na dyan, lalong-lalo nito kanilang puon na si Vice President Sara Duterte. Alam nyo, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, wala naman talaga tayong aasahan na maganda o maririnig na maganda tungkol po dito kay Vice President Sara Duterte kung pag-uusapan ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil nga sa nakita naman ninyo kung paano nila sirain si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para makuha nila o maagaw nila yung posisyon na karapat-dapat lamang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, kanya-kanya silang paninira nung araw na yon na kung saan ay nagsasalita po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA. Pero bagamat maraming mga naninira kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga DDS, 99% naman ng mga Pilipino ay talagang nagagalak po sa kanilang mga narinig, sa kanilang mga, kumbaga, sa mga sinabi ng ating mahal na Pangulo. Alam nyo, sa totoo lang, kinahahangaan po talaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga Pilipino sapagkat siya lang nabubukod tangi naging Pangulo na kung saan makikita mo maliban na tapat sa ating bansa, tapat sa mga Pilipino, ay wala pong, kumbaga, wala siyang kinakampihan. Basta ikaw ay kurakot, kanya-kanya ka talagang ipapakulong. Nakita nyo naman, masakit man daw sa kanyang loob, talagang kailangan panagutin itong kanyang pinsan na si Romualdez sa kanya pong mga nagawang kasalanan. Tama? So, sa lahat ng naging Pangulo na nakita ko, siya lang po'y nabubukod tangi na kung saan kahit kamag-anak, kahit kadugo, 'di ba? Ay talagang hinahayaan niyang managot sa batas. Yan ang totoong leader na dapat tularan ng mga taga-ibang bansa. Kaya nga po hindi natin maitatanggi na siya po ay iniimbita sa ibang bansa para lamang gawaran ng kumbaga parangal, no? Ang panahon ni Rodrigo Roa Duterte, walang ganoon. Walang mga bansang kumikilala sa kanyang pagiging pangulo. Hindi kagaya po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na talagang yung bansang Japan, yung bansang iba-ibang bansa, maliban lang sa China na gustong manakop sa atin, ay talagang hinahangaan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bakit nga naman hindi hahangaan? Unang-una, nakita nyo naman na talagang makikita natin sa katauhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung kanyang katalinuhan, yung kanyang pagiging matapang, yung kanyang pagiging mahinhin, pero talagang masasabi natin na talagang walang sinisino, bagamat sinasabing weak leader na kung saan ay nagpabaksak po doon sa mga mayayabang na politiko na nagsasabing matatapang sila, na hindi kayang bumangga na mga politikong purap, hindi katulad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nagsasalita, walang maraming sinasabi, pero nagpapatumba, nagpapakulong at talagang siya lang ang nakakaputol ng sungay nitong mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan.
Alam niyo, sa totoo lang, sa naging SONA po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi lamang po mga Pilipino ang nakatutok sa kanya. Sa katunayan, buong mundo po ay nakatutok sa kanyang mga sinabi. At talagang hindi lamang po tayo o mga kakampi natin ang pumapalakpak, maging yung mga taga-ibang bansa po, sapagkat ang kanila pong nagiging huwaran ngayon, ang kanilang nagiging instrumento, talaga nagbibigay sa kanila ng inspirasyon para maglingkod ng tapat sa kanilang mga bansa, ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po. Alam niyo, sa totoo lang, nakikita ko, kung si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay magiging Pangulo ng ating bansa sa loob ng 20 years, katulad ng kanyang ama, malamang maaaring maibalik ang sigla o pag-unlad o pagiging malakas at pagiging matatag, at talagang yayaman uli ang bansang ito kung si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magiging Pangulo. Nakita nyo naman, sa loob lamang ng ilang taon na siya'y nanungkulan bilang presidente ng ating bansa, halos 6 trilyon na po ang naibabalik. Halos trilyon na po ang naibabalik, at meron pong 6 trilyon na namumuhunan ng mga negosyante sa ating bansa dahil may tiwala sila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi masasayang yung kanilang mga pinupuhunan dito po sa ating bansa. Hindi po katulad nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte na ang mga negosyante noon talagang takot na mamuhunan dito po sa ating bansa dahil alam nila na yung nangunguna o namumuno sa ating bansa ay talagang kakampi ng mga korap, kakampi ng mga magnanakaw, kakampi ng mga salot dito po sa ating bansa. Ngayon po na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang Pangulo ng ating bansa, talagang sa totoo lang nag-aagawan po yung ibang bansa na mag-invest dito po sa ating bansa dahil nakita nila na ang Pangulo natin ay talagang katangi-tangi at hindi pwedeng tawaran ang kanyang pagiging mahusay, yung kanyang pagiging matalino, yung kanyang pagiging makatao, makadiyos. At talagang sa totoo lang pinag-uusapan po ang ating Pangulo sa buong mundo dahil siya po ay isang napakabait na Pangulo na kung saan nakikita ng buong mundo na bagamat mayroong kontrabida na isang babaeng kawatan, babaeng masasabi nating wala na sa sarili, patuloy pa rin po siyang gumagawa ng kanyang gampanin. Kumbaga, hindi niya hinahayaan na masira ang kanyang tungkulin ng isang taong sira ang utak. Katulad po ng ating Vice Presidente na wala nang ang ibang ginawa kundi magsayang sa pera ng taong bayan, pumupunta pa sa ibang bansa para lamang siraan ang ating mahal na Pangulo. Kasi hindi niya na kayang siraan ang ating mahal na Pangulo sa ating bansa na nakikita ng mga Pilipino sa kanilang mga mata yung ginagawa ng ating Pangulo. Kaya ginagawa ni Sara Duterte, pupunta na lang sa ibang bansa, magkikwento ng kung ano-ano dahil hindi naman nila nakikita yung nangyayari sa ating bansa. Ayun, doon na lang siguro iniisip niya baka doon siya makakuha ng maraming suporta sa mga Pilipinong nasa ibang bansa. Pero doon siya nagkakamali dahil mas marami pa ring mga Pilipino na kung saan ay kakampi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung saan kahit pa pagsamasamahin ni Sara Duterte yung lahat ng mga maloloko niyang mga Pilipino sa ibang bansa, hindi pa rin yung sasapat sa dami ng mga Pilipinong mas nagtitiwala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan, dahil medyo maulan po talaga. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ng ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.